Ngayong gabi sa Reporter's Notebook. Hindi ako natatakot. Kung sakali may mangyari sa'yo, mayroon namang may iwan sa pamilya mo, tapos yung kalahati ng buhay mo, parang binigay mo na rin doon sa taong sinalinan mo. Medical tourism. Isa ba itong rason ng pagpapatuloy ng iligal na bentahan ng iba't ibang human organs? We are not promoting this. Ayaw natin i-commercialize yung mga kidney ng mga Pilipinos. Kunwari, bawal. May mga hypocrites yan eh. Pero saan nanggaling yung mga donors na noong araw? Kwento ng mga batang maninisid sumasalamin sa kahirapan sa Isla Puting Bato. Makakaahon pa ba sa hirap ang mga batang ito? Minsan po, mayroon nga namamatay. Hindi nakakalabas sa lungga. Isyong malalim at makabuluhan. Buong tapang na binusisi at binantayan dito sa Reporter's Notebook. Isa ang Pilipinas sa mga bansa sa Southeast Asia na dinarayo ng mga dayuhan dahil sa medical tourism. Pero lingid sa kaalaman ng mga otoridad, kasabay daw ng paglago ng medical tourism ang paglago ng gawaing iligal. Ang patuloy na bentahan ng human organs sa mga dayuhan. Maaga pa lang, puno na ang tanggapan ng American Eye Center sa Mandaluyong City. Karamihan sa kanilang pasyente, mga foreigner o dayuhan. Si Caroline nagmula pa sa New York. We came for New Year's Eve to visit family and everything. So, but we decided to go for a consultation for the LASIK surgery also. So, because we know the hospitals and quality of service in Philippines is very good. Malabo na ang mga mata ni Caroline kaya LASIK surgery ang nakikita niyang solusyon dito. Kung sa New York, aabuti ng $3,000 ang pagpapa-LASIK surgery. Dito raw kasi sa Pilipinas, $1,000 lang. Compared sa US at sa Europe, mababa ang presyo natin. Siguro mga 1/4 lang sa cost sa Amerika o sa Europe. Ayon sa Department of Tourism, isa si Vanessa sa mahigit 2 milyong dayuhan na nagtungo dito sa Pilipinas para magpagamot at magbakasyon. Medical tourism ang tawag dito. Itong revolution, they call wellness revolution, $1 trillion business. And we in the Philippines, we have to be ready for it. Pero sa kabila ng tila maraming benepisyong hatid ng medical tourism, may mga masalimuot daw itong kaakibat na problemang mahirap masolusyonan. Isa na rito ang paglala umano ng kasalatan sa mga pampublikong pagamutan. Si Mang Ronnie, 60 taong gulang, may katarata. Bulag na ang isa sa mga mata niya. Kasi wala nang pera. At ang gamot naman napakamahal. Ayon sa Health Alliance for Democracy, hinahati raw kasi ng medical tourism ang kakarampot ng budget para sa sistema ng public health sa bansa. Sa usapin ng health, nakatutok sa pag-promote ng medical tourism. So napapabayaan niya yung services. Nagdadagdag siya ng budget, hindi alang-alang sa mga mamamayan niya, kundi dahil investment yan na maaari niyang pagkakitaan sa darating na panahon. Sa proposed budget ngayong 2008 para sa healthcare assistance, umaabot daw ito ng 29 na milyong piso, kasama rito ang 3 milyong pisong budget para sa medical tourism. Ngunit para sa ating pamahalaan, isang hakbang ang medical tourism para mas lalong mabigyang pansin ang problemang pangkalusugan ng ating bansa. Pero hindi lang problema sa pampublikong pagamutan ang dala umano ng medical tourism. Itinuturo rin itong dahilan ng patuloy na paglala ng organ selling sa bansa.
These are the groups of hospitals na kasama dito sa medical tourism, sinasama namin sa promotions and other meetings. No? Sila yung, we require them to give 10% of their beds to charity. Oo, ito yung mga walang mga PhilHealth, ito yung mga talagang mahihirap na Pilipino na hindi makaka-afford. Tulad na lamang ni Laura, nagbenta ng kidney, dala ng kahirapan. 175,000 pesos ang natanggap niyang bayad. Ngunit 2 buwan pa lang matapos ang operasyon ni Laura, liver naman ang kanyang ibebenta. Hindi ako natatakot. Kasi ano na naman kung sakali may mangyari sa'yo, mayroon namang may iwan sa pamilya mo, tapos yung kalahati ng buhay mo, parang binigay mo na rin doon sa taong sinalinan mo. Mas malaki raw ang kikitain ni Laura sa pagbenta ng kanyang liver, mahigit 200,000 piso. Ang kinita niya kasi sa unang pagbenta, naubos na sa pagpapagawa ng kanyang bahay. Hindi sasapat sa akin kasi gastosera akong babae. Yung mga kaibigan ko lumalapit, mabilis akong manuan. Pag sinabi utang ganito, utang ganyan. Ang pagsasalina ni Laura ng kanyang atay, pinsan daw ng pinagbentahan niya ng kanyang kidney. Sino po yung bibili ng liver mo? Taga-Israel. So, siyang lalaki. Mismong sa loob ng mga pribadong ospital, ginagawa ang nasabing operasyon. Saan ginagawa yung operate? Private. Na hospital. Alam nila na yun yung proseso? Oo, alam nila. Alam nila na binayaran ka sa organ na yan? Oo, alam nila. Kasi sila naman mismo mag-ahatid nun, yung secretary mismo magdadala ng pera doon sa loob ng kwarto ko. Sa ibabayad ng recipient sa donor, may porsyentong makukuha ang ahente. Magkano naman yung kinita ng ahente? 30,000. Ang binigay ko sa kanya, bali ang natanggap ko na lang, 145 na lang. Ayon sa Republic Act 9208, labag sa batas ang pagbebenta ng organs ng tao. Ang sino mang mahuling lumabag sa batas na ito ay mapaparusahan ng pagkakakulong ng 12 hanggang 20 taon. Ngunit tila walang takot sa batas ang mga taong patuloy na lumalabag dito. Si Mang Tata, ibinenta naman ang kanyang liver sa halagang 200,000 piso. At kung may babalik daw ang nakaraan, hindi na raw niya ibebenta ang kanyang liver. Kala ko malaking halaga na para sa yung pala kulang talaga. Ngayon, hindi na ako pwede magbuhat ng mabigat, hindi kagaya nung hindi pa ako na-operahan. Di naman lingid sa kaalaman ng Department of Health ang lumalaking problema ng pagbebenta ng organs. Pero hindi naman daw maididikit ang lumalalang problema ng pagbebenta ng organs sa proyekto ng pamahalaan ukol sa medical tourism. Kasi it involves Filipinos who would be donating their organ. So that's why we don't want to include this as part of the medical tourism. May mga hakbang naman daw na ginagawa ang DOH upang hindi lumala ang organ selling, lalo na sa patuloy na paglakas ng medical tourism. Kasi bawat hospital merong ethics committee. And yung ethics committee nakikipag-coordinate doon sa transplant team ng hospital. And sila yung nagmo-monitor ng mga number of cases ng kidney transplantation. Ang mga kaso ng organ selling sa ating bansa ay patunay lamang ng lumalalang kahirapan ng ating mga kababayan. At hanggat may mga taong nanghihikayat sa ganitong uri ng gawain at sinusuportahan ng ilan, patuloy na lalaki at lalawak ang problema na dapat ay matagal nang nasolusyonan. We are not promoting this because ayaw natin i-commercialize yung mga kidney ng mga Pilipinos. Naman mo yung mga hypocrites yan. Kunwari, bawal. Pero saan nanggaling yung mga donors na noong araw? Sila ba makakapag-solicit na donors? Nasa hospital sila. So, 100% kailangan nila ng agents.
ipinagbabawal ang pagbebenta ng human organs, tila lalo lang lumalala ang problemang ito. At sa kabila ng maraming istoryang amin nang nagawa na nagbubulgar ng iligal na kalakaran ng pagbebenta ng human organs, tila wala pa ring aksyon mula sa mga otoridad. Hindi lang kidney at atay ang talamak na ibinibenta ngayon. Ultimo mata ng tao, kinakalakal na rin. Si Mang Ireneo, 4 na taon na ang nakalipas magmula nang mawala ang kanyang kaliwang mata. Ipinagbili niya kasi ang kanyang mata sa halagang 150,000 pesos. Wala din akong hanap buhay na maganda. Kailangan ko din ng panggastos. Wala din akong pera. Kaya nainganyo akong benta ng mata ko. Pero ang perang nakuha kapalit ng kanyang mata, parang nagdaan lang sa kanyang palad. Nag-negosyo ko, tinda-tinda sigarilyo. Ganun lang. Tapos nabili ko mga gamit ko. Mga kailangan ko. Hanggang sa naubos din. Hindi na rin siya makapaghanap buhay ng maayos dahil sa kanyang kapansanan. Kaya't madalas na nasa bahay na lang siya. Ang masaklap pa nito, bukod sa pagkirot ng pinagtanggalan ng kanyang mata, iniinda rin niya ang pangungutya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Minsan, dadaan ako sa barkada. Siyempre, sabihin ka, bulag. Niinis ka. Yun ang masakit na pagka nawala ka ng mata. Ngayon, magsisiman daw siya. Huli na ang lahat. Isang Pilipinas sa mga bansang may pinakamataas na bilang ng mga nagbebenta ng human organs sa buong mundo. At kadalasan, kidney ang ibinibenta ng mga ito. Ayon sa otoridad, ginagawa naman daw nila ang kanilang makakaya upang masolusyonan ang problemang ito. We establish ethics committee in every hospital, in every transplant facility. Meaning to say that this ethics committee within the hospital has the responsibility to screen the potential donors so that they would assess kung itong donor na to is really doing this out of altruism or voluntarism and not out of money or payment. At sa kabila ng mga kaparusahang naghihintay, tila hindi pa rin natitinag ang mga taong sangkot sa organ selling. Si Mang Orig, middleman sa organ selling. Ayon sa kanya, malaki raw talaga ang pangangailangan sa mga human organs, lalo na sa kidney, mapakapwa nating Pilipino o maging dayuhan man. Karamihan foreigners. Kasi kung local, they cannot afford. Miski may kaya, barat pa rin. Kung isa, tatawaran pa ka na 80,000 yung kidney. Paano mo naman ibibigay? Magagalit pa yung donor sa'yo kung sabihin mo 80 lang. Sa kanya rin namin nakumpirmang may mga lehitimong doktor at ospital na sangkot sa iligal na bentahan ng mga human organ. Siyempre, resident physician yung mga nandyan na may hawak ng foundation na yan. Kaya, nagbobolahan na lang eh. For sure, nagbobolahan na lang sila ron. Yung iba, hindi nagpe-perform na gano'n na kidney transplant. Kunwari, hindi alam. At bagamat ipinagbabawal ayon kay Mang Urig, mahirap daw sugpuin ang organ selling. Hindi pwedeng natigil yan eh. Paano nang yung mga kidney patients? Foreigners ang karamihan ang pupunta rito. Nagbabagsak sila ng dollar dito sa atin. Kung matigil yan, hindi mabawasan yung income ng gobyerno natin. Naman mo yung mga hypocrites yan eh. Kunwari, bawal. Pero saan nanggaling yung mga donors na noong araw? Sila ba makakapag-solicit na donors? Nasa hospital sila. So, 100% kailangan nila ng agents. Ayon sa isang kritiko, asahan na lalo pang titindi ang problema sa organ selling dahil daw sa pagsulong ng mismong mga ahensya ng pamahalaan sa medical tourism. Sa National Kidney and Transplant Institute,
may mahigit 200-300 backlog, nasa waiting list, naghihintay na pasyente. Lahat yan, kasama na dyan yung may kapasidad magbayad at yung walang kapasidad magbayad. Ngayon, halimbawa, may darating na dayuhan dito at mayroon siyang libu-libong dolyar na kaya niya. Yan ba ay maghihintay sa waiting list o yan ba ay mauuna dahil siya ay medical tourist? Siyempre, iuuna nila yan dahil paying yan at may income sila. Technically, it falls under the program medical tourism. But we are not promoting this. We are not promoting this because ayaw nating i-commercialize yung mga kidney ng mga Pilipinos. Now, the Transplant Society of the Philippines and even the DOH are trying to make guidelines now to make it difficult for a foreigner to get a Filipino kidney. Bawat hospital merong ethics committee. And yung ethics committee nakikipag-coordinate doon sa transplant team ng hospital. And sila yung nagmo-monitor ng mga number of cases ng kidney transplantation. Kasi sila yung nagsasabi kung ito ba ethical o hindi. Meron din mga nakakalusot. No? Pero namo-monitor din yon. Nalalaman din yon ng aming Bureau of Health Facilities and Services. Kasi meron din silang ginagawang mga investigation. Hindi man kasalanan ng mga dayuhang nagpapagamot dito sa Pilipinas ang paglago ng industriya ng organ selling. Marami pa rin sa kanila ang nakikinabang sa mga ibinibentang human organs ng ating mga kababayan. At isa ito sa mga tinututulan ng mga kritiko. Ang nakakalungkot niyan, tayo sinasabi nating, o ang pamahalaan natin, sinasabi na kayang magbigay ng ganitong serbisyo sa mga dayuhan, pero yung ganong serbisyo hindi naman niya binibigay sa mamamayan niya. Yun ang mali. Pero siyempre sa mga private hospitals, kasi dahil sa kamahalan, bihira din yung mga Filipino na nagpapatransplant. So karamihan doon sa nagbibigay ng income doon sa kidney transplant program nila ay mga foreigners kasi sila yung nakaka-afford. Pero as far as government hospitals are concerned, mas priority ang mga Filipino patients. Pero hindi lang sa mga nangangailangan ng organ nagmumula ang problema. Patuloy rin ang pagdami ng mga Pilipinong pinipiling ibenta ang mismong organ nila. Isa na rito si Ana. Nakatakda siyang operahan sa susunod na linggo. Hindi upang bigyang lunas ang anumang sakit, kundi para ma-harvest o kunin ang kanyang atay. Gusto kong mabigyan ng konting kaginawaan yung mga anak ko eh. Kaya gagawin ko yun kasi yung asawa ko nakakulong. Tapos 5 na anak ko, sunod-sunod pa, wala naman tumutulong sa aming iba. Ayun, kaya naisipan kong ibenta yung liver ko. Alang-alang sa mga anak ko. Bagamat alam niya ang kanyang maaaring kahinatnan kung mawala na siya ng kanyang atay, hindi na raw ito importante para sa kanya. Nakasisilaw man ang salaping makukuha sa pagbenta ng bahagi ng katawan, hindi pa rin ito sapat na kapalit at nararapat gawin ayon sa DOH. Kung magdo-donate sila, kailangan yung bukas sa loob nila at saka out of their desire na may gumaling na isang pasyente. Ang ginagawang pagsulong ng pamahalaan sa pag-unlad ng turismo sa bansa ay mabuti para sa bayan. Pero huwag sanang hayaan ng pamahalaan na ang mga dating problema ay lalo lang lumala. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kilala si Lauro o Kulit kung tawagin bilang isa sa pinakamagagaling sumisid ng laman dagat tulad ng tahong sa Isla Puting Bato. Minsan po, mayroon nga namamatay na ng bato. Hindi nakakalabas sa lungga. Ang malawak na karagatan ng kanilang pinagkukunan ng ikinabubuhay. Sila mga batang maninisid ng Isla Puting Bato sa Manila Bay. Mga batang sumasalamin sa kahirapan ng lugar. Makakaahon pa kaya sila sa kalagayan nilang ito?
Ganito ang karaniwang tagpo sa isang lugar sa Maynila, ang Isla Puting Bato. Ang mga kabataan tuwang-tuwa sa paglalaro sa gitna ng matinding kahirapan. Tila walang kamuang-muang sa problemang kanilang kinasasadlakan. Nagsimula sa isang dambuhalang reclamation project noong dekada 70. Inilagay noon ang mga naglalakihang puting bato sa dalampasigan para magsilbing breakwater ng Maynila laban sa malalaking alon ng Manila Bay. Pero unti-unti itong tinayuan ng mga bahay ng mga illegal settlers. At ngayon, tinatayang 15,000 pamilya na ang nakatira rito. Dito ko nakilala sina Judel, Lauro at Jason. Sa kabila ng kanilang murang edad, may malaking responsibilidad ng nakaatang sa kanilang mga balikat. Kilala si Lauro o Kulit kung tawagin bilang isa sa pinakamagagaling sumisid ng laman dagat tulad ng tahong sa Isla Puting Bato. Pa lang ako 10 taon. Nangunguha na kami dyan. Tapos ano ginagawa niyo doon sa mga kinukuha niyo? Dinideliver po sa mga tindera. Magkano isang galon? Ano po, may 30, may 25. Sa maruming Manila Bay siya palaging naninisid. Dito, bukod sa mga basura, langis na nanggagaling sa mga factory at nakadaong na barko. Exposed din siya sa dumi ng tao. Siyempre, sumisisid ka niyan. Tapos, considering na Manila Bay ay napakadumi na nga, siyempre, meron ding effects yan sa kalusugan ng bata. Lalo na kapag, hindi lang sa swallowing, pati yung mismo yung pagsisid niya na contaminated yung tubig, pati sa balat, posibleng makakuha ng certain types of diseases. Kaya't sa tuwing lumulusong siya rito, parang itinataya na rin niya ang kanyang buhay, makakain lang. Mahirap. Bakit? Kasi po, minsan po, mayroon nga namamatay. Na ng bato. Hindi nakakalabas sa lungga. Tapos yung iba naman po na nakakapos ng hininga. Ang kaibigan ni Lauro na si Judel, bihasa rin sa pagsisid. Pero iba raw ang pakay niya sa tuwing sumisisid sa Manila Bay. Hindi po kami nagbibinta po, inuulam lang po namin. Lalaga, tapos kukuhain laman, tapos isasangag po. Tulad niya ang kapatid na si Jason na natuto ring sumisid sa kanilang ama. Tumitingin lang po ako kay Papa pag naninisid. Tapos, pag tumitingin ako, pinapakuha niya rin ako. Yan ba yung ginagamit nyo pag nangunguha? Nasaan yung padjak nyo? Sumama kami sa pagsisid nila sa Manila Bay. Guantes na proteksyon sa matatalas na bato at goggles ang karaniwang gamit ng mga bata sa pagsisid. Pag malalim ang dagat, sinisisid. Pag hindi naman po, pag di malalim ang dagat, naano po namin ng sudsud. Pag talong ko po, tas may tuwalin din na bata, sumisid ako. Tapos nauntog rin ako sa may bato. Ano iniisip mo pag sumisisid ka? Hindi po mamanid ang 2 pa ako. Para? Makaano pa po ako, sa bato, makapato. Ito ang itsura sa ilalim. Sa dumi ng tubig, halos wala na kaming makita.
ito ang itsura sa ilalim. Sa dumi ng tubig, halos wala na kaming makita. Pero para kina Lauro, Judel at Jason, ang lahat ng ito'y parang isang laro lamang. Ano yan? Saan mo nakuha? Nanginginig sa ginaw ang tatlo nang umahon mula sa dagat. Para sa'yo, bakit mahirap siya? Kasi po, malakas ang galing. Masusungkatan daw kung ano ang sasabihin. Di tulad ni Judel, walang nakuhang alimasag o tahong sina Lauro at Jason. Bakit mo ginagawa ito? Kung ikaw ba ang tatanungin, anong pipiliin mo? Maglaro o sumisid? Sumisid. Para? Para mga sa pera. Tulad ng mga bata, isinugal noon ng anak ni Teresita Tejones na si JJ ang sariling buhay dahil sa gawain nitong sumisid sa Manila Bay. Pero hindi ito pinalad. Isang taon na nakakalipas mula nang mamatay si JJ sa edad na 24 dahil sa isang malagim na aksidente. Bandang alas 10 na daw, sabi niya doon sa nag-ano ng bangka, Kuya Bong, sabi niya, huling sisid na lang, hintayin niyo ako ha. Sabi niya ng ganun. Di nanisid. Tagal-tagal na, mag-aalas 12 na, hinahanap na siya ng kapatid niya. Natagpuan daw si JJ na agaw buhay na. Hindi siya makahiningan na doon sa may butas eh. Pumapasok sila ng lungga para makakuha ng tahong. Ayun nga lang ang naano sa kanya kasi inatake na siya. Yung kinamatay niya, nabarahan ng puso niya, may butas. Gaya ni Lauro, Jason at Judel, punong-puno rin ng pag-asa si JJ na makakaahon sila sa kahirapan at makakaalis ng isla. Pero hindi na siya nabigyan pa ng pagkakataon. Nakikita ko yung retrato niya, minsan nag-iiyak na lang ako kaya wala naman ako magagawa. Maibalik pa ba natin yung buhay ng bata? Hindi na. Yun lang ang minsan, pag ako lang na isa sa kabilang bahay, nasasagi sa isip ko kung buhay yun, kapag alala rin, ay nako, lalo pa ng bagong taon, Pasko, sama-sama kami. Pagkatapos manisid, ipinaluto agad ni Judel ang mga nahuling alimasag sa kanilang ina. Si Lauro, kahit walang huli, nakikain na lang sa kanyang mga kaibigan. Maaring sa araw na ito, wala silang kinita, pero ang mahalaga ay may nailaman sa kanilang mga sikmura. Kung saan sila kukuha ng panghapunan ay wala pang katiyakan. Gaya ng ibang mga bata, punong-puno ng pangarap ang tatlo. Kaya't pilit nilang pinagbubuti ang kanilang pag-aaral sa kabila ng hirap ng kanilang buhay. Ano ba yung pangarap sa'yo ng mga magulang? Maging ano po, maging electronic po. Sana po makatapos ako ng pag-aaral. Para? Matupad kong pangarap ko. Na? Manda buhay namin, tsaka maging sundalo po ako. Patuloy ang proyekto para sa mga residente ng Isla Puting Bato.
nag-launch kami ng supplemental feeding for the malnourished children. Ito ay 120 na mga bata ng Isla Puting Bato. Yung fund nito manggagaling sa Unilever Philippines. No, sila yung magbibigay ng budget para pambili ng kanilang daily meal. Pero para kina Lauro, Jodel, Jason at marami pang bata sa Isla Puting Bato, tanging mga sarili na lang nila ang kanilang maaasahan para itawid sa gutom ang kanilang mga pamilya. Tila walang saysay ang panganib sa buhay at banta ng maaari nilang makuhang sakit mula sa maruming dagat dahil mas malakas ang tunog ng kumakalam nilang sikmura. Pero sa kabila ng kahirapang ito, hindi nila nakakalimutan ang pagiging mga bata. Ako si Jiggy Manikad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kung may nais kayong pasiyasat na isyo, balita, maaari kayong tumawag sa aming numerong 982-7777, local 1424. Maaari rin po kayong mag-email sa reportersnotebook@gmanetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga issue at balita, samahan niyo po kami muli hanggang sa susunod na Martes. Ako si Maki Pulido. Ako si Jiggy Manikad at ito ang Reporter's Notebook.